Uli kay ra suduma ko na taga-asom. Do trabaho na sundalo. So ito mga kabok, ngayong araw nito si Dato Lito at si Chairman Darwin. Yan, nandito ho sila dahil yun nga, yung mga matanda at sina Bonnie, sila Ate Maser, sila lahat may emergency hong kailangang uwian dun ho sa bukid nila, parte ho sa mga area ho nila. Kasi yun nga, sabi ni Dato, ni Chairman, dapat nila trabahuin yung bukid nila kasi yung area kasi nila is government pa yung may-ari. So kung sino yung makapagtrabaho, siya muna ang may-ari ng area. So ngayon so kailangan ho nilang trabahuin para hindi ho matanggalan sila ng hindi sila matanggalan ng ang tawag dito? Rights. Rights na sila yung may-ari ng area na yan. Ang problema, wala si Bonnie ngayon kasi pumunta nga dun sa kanila sa bato, sabi ni Bonnie. Pumunta tatanungin pa natin si Bonnie kung ano yung desisyon niya. Pero importante daw kasi makauwi sila para hindi mawala yung area ko nila. Kasi matagal na yung para bang may umaangkin sa area nila dahil wala sila doon. Bye. So, hintayin na lang ho na maya-maya makauwi si Bonnie. Bye. So, kailangan pa naming pag-usapan itong anad na, guwanta sila. Pero ikaw, di ka kagwanta sa init. So, ang desisyon ni mo, di ka matrabaho tungod kay di magwanta. Anak lugar. So, but pasabot, andam na lugar mo muli na lang mo sa bukid. Abi na ako di mo karapa. Nakapa. Koryok ti doon, di ako wag kamati yung mabato. Hindi nakaruti ha. Unsa ta may istorya kon? Unsa ta may istorya karon? Wala naman. Iba ko yung pagkakit ispon sinayawaro. Kaninyo dito ba? Kaninyo dito. Kaya ako kung kuan dito. Tapos na ako diri. Bila ko sa diri. Ganit ka na lang kuan. Sabi ni mo wala kay trabaho dire. Di ba before kag ayak kag ikuha dito, nagsabot na tadaan nga magtrabaho kag pinyahan. Ngano nakaingon man kang abi nimo og wala kay trabaho dire. Nga nag-istorya naman ta na daan nga magtrabaho kag pinyahan. Di ba kato kanina si Chairman dire gusto gani iya sa magtrabaho kag pinyahan. Wala pa katrabaho ato. Inya. Abi na ko kuan. Dili straight man kuan pinyahan. Dili straight. Karon inana na gid ang pinyahan karon bagyo ra gid na. Sige. Sabang tibon. Si Malo. kasaban unsa nga pagpangasaba? Lahi man ang kasaba, lahi ang istorya. Kuan ra ingon ba sa lagi sila kuan at sila. Ako uy nga Dili na kasaba Maricel. Kasaba. Ay. Lahi man ang kasaba. Kay lahi man pud ang istorya, kato istorya ra man to nga Tudlo. ibon, ayaw pagsigig absent. Kay syempre si Impol ang nagpasulod sa imo ha. Kung magsigig kag absent, mag-ignon gyud si Impol sa inyong dako-dako nga nganong si Impol nganong si Buning sige mag-absent. Siya may mapangutan-an nganong sige absent. Mangutana magyud na basig na kay lakaw. Lahi lakaw sa bata. Dili man nakasaba. Lahi man ang kasaba. Istorya naman kang abon, dili ka masikap sin kay sige pangutana ang kuan.
Kisa may nag-ingon. Tama ka nagadungog ka na Maricel. Ha? Ay, Ay, kamo, ug mag-inana mo sa inyong huna-huna. Gidaot ra ninyo inyong kaugalingon. Kung maguna-huna mo ana. Nga moingon ka nga bugok ang mga manubok. Dili man nimo na dapat i-istorya sa imong kaugalingon. So, unsaan ta man eh. Sige, hulatan ako. Taman Domingo, unsa tawag asa Domingo man tawag na ba? oh, kay natay la ka ugma. Domingo. Domingo man taugma namin lakaw. Taman sa Lunes. O kung sa gid inyong desisyon. Una-unaon niyo ayo. Kung sa inyong desisyon. Kay karon dili sa ko mo accept, dili sa ko modawat ana inyong desisyon nga mauli na mo og bukid. Dili sa ko modawat ana karon. Kay lahi pa man inyong una-una. Sukad nga naa si dato nakaani dire. Oh. Nabalo po nagtabal sa akong anak ko. Nagantay na si Tibas ang di. Kanang sundalo na tabal sa ako. Wala. Maricel, wala na suko ang sundalo sa inyo ha. Nganong masuko man sila? Nga nagpasalamat gani ang sundalo dito nga mapaayo na until ni Saison. Na istorya na ako ang isa ka sundalo dito. Nagpasalamat ang sundalo nga mapaayo na until ni Saison kay ang isa ka sundalo nga nagsaad siya until wala pa kabalik. Dili nimo na unaon nga nasuko sila sa inyo ha. Wala man sila rason nga masuko sila sa inyo ha. Sayop na ang imong una nga nasuko sila sa inyo ha. Nangita lang sila siyempre pag nay makaadto dito uban mga sundalo bisag dili katong magpaayo sa iyang til sa imong anak. Mingawon man gyud asa na sila mga tambok. Ako pa sa malay-balay. Anak lang dili kay nasuko sila. Kanusta talas nag-istorya? Webes? Biyernes? Sabado? Sabado. Sabado kami last nag-uusap mga kabox. Tapos naka-decision silang umuwi. So binigyan ko sila. Hindi ko in-accept yung ano nila. Decision nila na umuwi. Binigyan ko sila ng linggo at ngayon Lunes. So hindi ko lang alam kung ano yung decision nila. Ano yung napagkasunduan nilang mag-asawa. Dahil si Lola pinauwi na nila kasama ko sa anak ng dato. Kasi yung anak ng dato, hindi ka, para alam niyo na rin mga kabox, dito rin nakatira dahil kinasama ni Bonnie magtrabaho sa Pinyahan. Tapos yun nga, linggo-linggo umuwi. So pinasabay na nila sa anak ng dato, yung dalawang matanda. So sila lang ang dito. So, unsay plano bon? Maricel? Nga. Sama. Pero sa inyo ha, unsa inyong plano? Kamo mag-asawa, unsa man inyong nasabutan? Sa akong gihatag nga tulok 2 ka adlaw. Taman karon Lunes gikan sa Sabado. Unsa inyong nasabutan? Wala ko'y trabaho. May akong kuan. Kung wala ko'y trabaho. Pero nagsabot mo duha wala? Nga lagi unsa gid inyong nasabutan kamo duha mag-asawa, unsa inyong nauyunan ba inyong desisyon unsa? Kanang inyo nga gid desisyon nga wala magbuot sa inyo.
Ano daw? Ang gusto di ako kuya. Si? Doon din nas na. Oh. Medyo na. Mm. So, si mama na mo, siya ang nakapugong sa inyo. Dili sa mo maguli. Kay nga noon sa istorya ni mama. Totoo naman na luoy ang mga bata kung makauli mo karon. Madili pa plaster nga kalit-kalit ba. Dayon, sa inyo gid nga mag-asawa ang akong pangutana unsa inyong desisyon duha. Kay nasayod man ko mag-asawa mo, magsabot jud mo. Nasayod ko magsabot mo. Unsa inyong desisyon duha. Karon unsa inyong desisyon? Kanang wala na pugos. Mm. Kanang inyo hagyud. Sa imo habon ikaw. Una ako kuya. Ang gusto di ako kuya. Maka una ako. Daw man gano istambas din sa trabaho. Mm. Mari pa di ako di makatrabaho at la sa probinsya. Ito sa inyo ha. Gusto na makauli dito sa kuwan. Trabaho ko dito. Wala na gyapon kung direkto trabaho. Mm. So gusto nagi ka muli. Kaya wala trabaho si Buni. Lagi dili na nato daghanon ang istorya. Ang ako lang pangutana og unsa gid inyong plano mo uli na bagyod karon or ugma or magpabilin lang sa dire. Unsa man gid inyong plano duha. Dili na nato daghanon ang istorya kay mura na ang akong plano o akong pangutana. Og gusto gid mo muli, wala na may mahimo nga ihatod mo sa bukid. Kamon duha unsa magid inyong plano? Kami wala man mi nag-ingon nga Ganit kuya kung istambay ni diri. Mga tao diri kung snack bayo na. Nang sa sponsor kaya. Una so inana imong hunahuna. una ako kuya. Di mga daw. Yung istorya ko ano. Una ako. Kay bisan ang inyong sponsor na nakurat, na bigla. Bakit bigla-bigla ang inyong desisyon nga muli sa bukid? Unsa ang hinungdan? Sige, last nga pangutana. Ganahan pa ba ka magpuyo diri Maricel? Or dili na? Ayaw huna-huna ang trabaho. Ayaw huna-huna ang walay trabaho. Ang imo lang desisyon. Okay ka pa ba diri nga magpuyo or dili na? Medyo dili na. So, inani mong good Maricel ug Boni. Si Tita Joffy, inyong sponsor, isa sa inyong sponsor nga nagpataod sa anang footbrace ni Saison, nagpa-birthday. O isa sad nagplano nga ipataod ang inyong balay sa bukid. Ha. Karon amo siyang gitug-anan nga inana inyong plano na manguli na mo sa bukid. So natingala siya nganong bigla kayo inyong kuan, inyong paguli. Ningon din siya nga basin
o mahulat nila nga ipaayon nato ang balay ninyo sa bukid, aya mo muuli. Kay gaplano sila nga ipaayo inyong balay sa bukid. Dugay naman nga plano pero kay naman mo dire wala pa nila na singit kay syempre bago pa nag-birthday, padala din sa inyong mga pagkaon. So unsa man inyong plano? Nag-ingon ang sponsor nga basin makahulat mo. Nga ipaayo ang balay sa bukid, aya mo maguli. Kay kami di man sad gyud mi mo ingon nga maguli na gid mo sa bukid kay ingon ani. Ang mga bata man may luoy pag-abot sa bukid. Kamo unsa man inyong huna-huna sa istorya sa atong sponsor? Kasi ako nito mga kabox, para bang ang dami ko pang kailangang ipaliwanag. Simula ho nung nakarating si Dato dito na ang sabi, ipapauwi silang lahat dahil may kailangan para sa lupa nila. Para hindi daw mawala ang lupa nila. Kasi kung hindi daw sila makauwi ngayong araw na to, Lunes, kasi nagpunta yung Dato dito, unsa to? Biyernes? Sa Biyernes no? Biyernes, binigyan lang sila ng 3 araw hanggang Lunes. Tapos sabi, kailangan makauwi silang lahat para masettle ba, mapag-usapan nila yung lupa na hindi ho maagaw sa kanila. Sabi ko naman, sige, kasi wala si Bonnie dito eh. Andun siya sa, umalis siya, pumunta sa kanila, sa Bato, binisita yung bahay nila. Tapos sabi ko, sige, kung ganyan ang plano, wala akong magawa na ipapauwi ko sila para hindi mawala naman yung lupa. Kasi mahirap naman kung mawala yung lupa nila, kung darating yung panahon na uuwi sila sa bundok, wala silang lupa, wala silang paghahanap buhay, wala silang pagtatamnan. Pero ang sabi ko, hihintayin muna namin si Bonnie kung ano yung desisyon ni Bonnie, ano yung masasabi niya sa sinabi ni Dato. Kasi nagtataka kami bakit ganun ang sinabi dahil kumbaga may ano ba sila sa pera nila Maricel at Bonnie. Akala nila maraming pera si Ate Maricel at si Kuya Bonnie dito sa Patag. Ang gusto nila na kung may pera sila, ihahatid dun sa kanila kay Dato para suhulan sila o arawan sila dun sa bukid nila na matrabaho yung bukid nila Bonnie na sila ang magtatrabaho. Swelduhan lang ho sila. Ganun ho ang gusto nila ng Dato. Kaya dun ho kami nagtaka na pera lang pala ang sadya ho nila. Kaya hinintay namin si Bonnie na makauwi at nung gabi, Friday ng gabi, hindi nakauwi si Bonnie. Tapos Saturday ng gabi, hindi kami nagkita ni Bonnie dahil nung pumunta kami dito, umalis din sila kasama ang anak ng Dato. Tapos Sunday, ang tawag dito, sabay sa check-up ng ating tinutulungan dun sa batang ina. At yun nga, nag-arkila kami ng multicab. At Sabado ba yan? Nag-check up sa Paywaig. Nag-check up na punta sa Paywaig. Sabado. Okay, Sabado pala, sorry. So, yun. Sabay sa check-up ng Saturday pala yun. Sabay sa check-up ng ating tinutulungan dun sa batang ina. So, nag-arkila kami ng multicab. Ngayon, pagkatapos namin, maaga kami nakauwi. 2:00 yata kami nakauwi ng hapon. So, dumiretso kami dito. Dala namin ang multicab kasi manggo-grocery sana kami sa pinadala ni Tita Joffy Aguiao kasi meron kaming naarkila ng multicab. So, kakausapin sana namin sila kung ano yung plano nila sa sinabi ni Dato para sa kanila dun sa bukid na kailangan silang iuwi. Pero hindi namin alam na iba na pala ang naisip nila. Kumbaga ba parang may galit na sila sa amin. Di ba nasuko na mo sa mo ato nga time to pag kanina mo to nagdala mig multicab. Wala?
nganong nakakuan man mo nga muli ingon ana. Kaya ako gusto ko mag-istorya taog sa kanang tinuod nga istorya dili nang lipod-lipod. Kay kami man ang madaot og magbakak mo, kami ang madaot sa tanang mga tao, sa tanang sponsor, kami ang madaot. Munang kami mo istorya gid mi sa tinuod. Ug unsa inyong plano sa pag-abot namo diri ato nga time nga gusto namo naguli. Di ba buntag ato ni adto ka sa kay mama nga naghila ka didto kay mamaklay na mo. Nasuko atong istorya nako. Ganito mga kaboks. Sinabi ko sa kanila, kay Maricel, kasi nung linggo ba 'yon? Tama, linggo. Sabado sa buntag. Ay ba ata ni pa-check up na ako. Biyernes. Wala pa si Buni ano. Naglangaw si Buni. Lagi pero Biyernes, Sabado. Ano man may trabaho Sabado ba? Okay. Sabado. So nung pumunta kami dito ng Biyernes ng gabi, wala si Boni. Sabi ko, sige pagbalik na lang mag-usap kami ni Boni. Kasi 2 days na niyang absent nun. 2 days na. So sa kanilang trabaho kasi bawal na mag-street yung absent kasi nasisira yung grupo. Yun ang bagong palisiya o role nila. So pagka Sabado, hindi rin nagtrabaho si Boni dahil hinintay daw ako. Sabi ko naman kay Maricel, bakit hindi nagtrabaho na pwede naman mamayang gabi na lang kami mag-usap. Tapos sabi ni Maricel, kuya, dili na daw siya magtrabaho sa Pinyahan. Anak ko nga, ngano man, dili na siya magtrabaho. Ambot lang ni Boni. So ang sabi ko, pagka ganyan, wala nang trabaho si Boni, mapipilitan akong ihatid kayo sa bundok. Kasi dito, hindi pwedeng hindi kayo magtrabaho, isa sa inyo, dahil ano ang sasabihin ng sponsor pag hindi kayo nagtrabaho. Yun lang ang sinabi ko. Tapos, hindi ko lang alam pag uwi ni Maricel, ano yung pinag-usapan nila, para bang may kunti silang pagtatampuhan. Si Boni galit na raw sa akin. Hindi ko alam. Hindi ko alam nung time na yun kasi maaga nga kami na umalis noon, check up ng bata. Kaya ayun, pagdating na lang namin dito, galit na silang lahat. Ang pasya nila ay uuwi na sa bundok. Ganun. So karon, unsa magid ang plano? Iwan si Maricel, wala pa daw niya ang contest. Ulaton. Unsa man bon, okay ra sa imong bon? Okay ra. Kasi ngayon kahit hindi to ma-upload ngayon pero sasabihin namin sa sponsor na hihintayin nyo yung bahay na maayos. Kumusta man bon? Pag uli nimo dito sa bato, unsay itsura sa inyong balay? Napay atop. Pero ang salog, ang dingding, pero ang haligi og atop na pa. So, ang tanong, kung gagawan kayo ng bahay, asa man mo magpabuhat og balay? Dol kay Kuya Nuli. Dito ra gyapon? Kato. Katong na tubig. Okay, sige. Doon lang daw pala sila tatayo ng bahay. Akala ko dun sa kapatid ni Ate Maricel. Sige, anak na lang. So ngayon,
hintayin nyo yung sinabi ng sponsor na papaayos yung bahay nyo. Dayon, kung muabot ng panahon bon nga ipaayon na inyong balay, unsa man to imong papa. Mo to imong trabaho? Kamu duha ana? Mo trabaho sa balay? Ninyo sa bato? Basta naa ka? Sige. Okay, sige. Kasi kahit kami, para bang ang ano sa ano namin, sa kalooban namin na kayo, uwi kayo agad, uwi kayo bigla, tapos wala pa kayong ano doon, saktong bahay, saktong balay. So yun ang iniisip namin. Pero yung desisyon nyo na uuwi na talaga kayo, wala na ho kaming magawa. Wala na may mahimo sa inyong desisyon ha. Kay kami, wala may nagpauli sa inyo ha. Ang amo lang istorya, kung dili na magtrabaho si Buni, unsaon na lang mo tuod na ay sponsor nga naghatag og kwarta sa inyo ha para sa pang-grocery, pambugas, pero kinahanglan magtrabaho gyapon. Kay unsa man lagi ang tinud to imong huna-huna Marcel nga unsay huna-hunaon sa sponsor, ang naisip nga ni Marcel, sinabi niya kanina, ano ang maisip ng mga sponsor ng mga tao na kung walang trabaho si Bonnie, baka umaasa na lang sa sa sponsor. Tama naman yun. Yun talaga ang nararapat nyong isipin, na dapat na ay trabaho, isa sa inyo na ay trabaho. Bisag na tagaan mo og bugas, pero isa sa inyo na ay trabaho. Kay pamatuod nga kamo bisag itabangan, gapaning kamot niyapon mo para sa inyong pamilya. Makatigom mo og kwarta kay puhon pag makauli mo sa spray sa basakan. Turutol? Depende kung makaya ni Buni. Ana kay sa pinya wala man niya nakaya, wala ko kabalo og sa ingon ana nga trabaho kaya niya, pero sulayan nato og asa komportable si Buni magtrabaho, kasi sa pinya hindi niya kaya. Sige, try natin yung basta kami naghihintay kami ng desisyon nyo, kasi nung mangita o sa ingon na nga trabaho dapat na ikauban, mangita og kauban. So ayan lang mga kabox, siguro pag na-upload namin to, need namin mag-live kung ano yung mga pa nila, para ma-explain namin ng maayos sa inyo kung ano yung nangyayari. So mora to among tuyo. So karon dili sa mumuli. Bon. Sige, nakakahiya sa sponsor, no? Sa ako sa amin na nakakahiya sa sponsor, no? Para bang sinisingil namin yung sponsor sa pabahay nyo. Kasi kami sa totoo naghihintay lang kami kung kanusta sila maghatag, no? So karon sa nangyari karon, so para bang sinisingil na namin yung sponsor sa sinabi niyang pabahay. Nakakahiyaman, pero para sa inyo kailangan kong gawin. Kasi kung ako, hindi ko rin magagawa na bigyan kayo ng maayos na bahay, kasi ordinaryong tao lang ako. Hindi ako kagaya ng ibang vlogger na mayayaman, na may
kakayahan na bigyan kayo ng magandang bahay. So ako, nagdidepende lang ako kung merong sponsor, saka ko kayo matutulungan. Unsa man? Kasi si mama namin, si mama daw namin mga kabok, sabi, ang sabi ni Ate Maricel, naawa daw si Maricel, para bang na yung naka-feel sila ng awa dahil si mama namin, yun nga, muntik na daw umiyak dito sa pagpapayo sa kanila, na yun lang naman ang payo ng mama namin, na hindi sila padalos-dalos na magdesisyon, uuwi agad sa bukid kasi kawawa yung bata. Yung bata ang iniisip ng mama namin kung ano ang kalagayan. Kahit yung mga sponsor, kawawa yung mga anak ninyo. Luoy inyong anak. Di ba? Tinuod dili. Muna giuna-huna sa tanan. Nga o gusto gid mo maguli nga plaster, bisan gani og plaster mo dito pero luoy gyapon ang mga bata. No, inyo bitaw ipasulabi ang unsay naa sa inyong hunahuna. Wala niyo ginahuna ang unsay ugma ninyo dito. Maingon mo inyong hunaon bitaw nga inyong mga tanom dito wala na nga tarong, pero ug natarong inyong tanom unsa maging gyapon inyong pagkaon katura inyong tanom. Among huway. Lanot. So dire, nagpasalamat kita sa Ginoo kay naay sponsor ninyo. Kay kami gani wala pa gid may plano nga mag-uli na mo sa bukid. Kay isa ang among ginauna ang tiil ni Saison matarong unta sad nga maka-eskwela sila diri sa atong eskwelahan diri sa duol. Pero kay kani nga kami wala mi kabaloon sa inyong mga plano. Pero sa karon mo ni gitawag nga ikaduha nga higayon. Kung maotro inyong kuan, inyong desisyon, bisag naa na mo'y balay sa bukid, kung ganahan pa mo diri, wala may problema sa mua. Kaya ang inyo raman desisyon may masunod. Parehas karon gusto na mo muli sa bukid. Plano ni mo Maricel, gusto na muli sa bukid, bahalag inana na lang pagkaon. Pero nabalaka ka ang inyong balay. So karon gisultian ta ka nga si tita na may plano sa inyong balay, basig makahulat mo. So niuyon ka, hulat na lang ta sa balay. Tapos kani ikaduwa nga higayon kung maabot inyong balay, kung ganahan pa mo magpuyo dire, wala dili inyo baling-balingon ng inyong mga huna-huna nga daot mo sa mga silingan, sa mga tao. Inyo nang walaon ug unsa inyong huna-huna ganahan pa mo magpuyo dire, si Boni makauyon sa ikaduha niya nga trabaho dire, walay problema sa mua. Wala may sa akong nakuanan diri walay problema ang mga silingan di Maricel. Ikaw man day ang magsigig istorya pod. Mo nay undangan nimo. Kana bitawng ang among pagtudlo diri sa inyo ha. Abi na mag-okay ra ka kay nagtandok-tandok ka among duang Boni. Lain naman day inyong pagsabot sa among pagtudlo. Para sa nang maghinlo sa balay, para hinlo tanan. Diri man gud sa patag mga Maricel, mo gyud nay pamatasan nga dapat hinlo ta sa sulod sa balay, parehas ani walay manok sa sulod sa balay, walay iro sa sulod sa balay. Inana na ang among kwan. So tinuturuan namin sila mga kabok kung ano yung tama, kung ano yung malinis para sa bahay, para sa mga bata na may CR, tapos sa gilid-gilid lang sila tumatae. So pinapaturuan namin. Akala namin yung pagtuturo namin sa kanila okay lang. Pero kay Ate Maricel hindi pala okay. Kanang imo una-una Maricel
Maricel nga lain, mas mga silingan imong pasanginlan, naara sa imong huna tanan, imo raw kaugalingon. Walay labot ang mga silingan. Kaya ang among pagtudlo sa inyo ha, para ra sa inyo ha. Kanang matudlo may dali nga maghinlo, ang mga bata dapat limpyo para ra na sa inyo ha. Kay pag madumi kasi lagi Maricel, pag hugaw, Diba, Maricel? Masakitan mo kung nay mga istorya nga, ay ang mga manubo ihunana. So maong among gusto nga tudluan mo, kay aron dili na mo makadungog anang inyong istorya nga mga manubo, mga inana. Gusto nako nga kamo matudluan gid mo. Nya. Ang istorya mayingon na mo nga istrikto me. Dili mi istrikto kay kung istrikto pa mi, dili mo na mo papuyon dali. ani Maricel, kami gatudlo man mi sa inyo ha. Pero ang among pagtudlo sa inyo ha, murabag wala ninyo gisunod. Ay ara ninyo buhaton pag naami dire. So, mao ra gyapon, murag wala ra gyapon sa inyo ha, kay ug wala mi, dili ninyo buhaton. Para sana ang malibang ang bata dili madto sa CR, kay ug naami ay pa madto sa CR, ug wala mi diha ra sa kilid-kilid. So pagkanin mo dire, baho kayo ang palibot. So dapat kana mautro ninyo nga dili hugaw ang palibot para man sana sa inyo ha. Para sa mga bata dili magsigig sakit. Dito gani sa inyo sa lahi nga sitio katong gabaklayo na kog 8 ka oras gibuhatan gani na kog CR. Kay tungod ang ilang mga bata sigig sakit kay sila malibang diha ra sa silong. Sama sa inyo dito sa bato. Di ba malibang sila mga bata sa kilid ra sa balay. Oh, kana hugaw gid kay na siya. Mo nay makahatag og sakit sa mga bata pag mainitan tong tae sa bata, maulanan, mugawas ang baho, mo nang makahatag og sakit. Muna dire na ICR, dapat ang mga bata dito unta magkuan. Pero gani sa inyo ha, og naami madala ninyo sa CR pero og wala mi dili ninyo dalon sa CR. Munang usahay ako dili kay ko mag-istorya sa inyo ha tungod para sa atong nagbunyag mi dire, wala koy tingog sa inyo ha kay baho kay inyong palibot. Dili ko mag-istorya kay baho. Nga kapila namin nagtudlo sa inyo ha, gani katong nang harvest mi og kupis, nalibang si James. Diha ra gipalibang ni aya sa kilid, gitabunan ra reg abog sa silhig. Wala na ko nag-istorya kay aya ra man mo maglihok og naami. Aya ra man ninyo sundon ang among gitudlo og naami ug wala mi ninana man gid inyong baton. So wala namin nag-istorya kay basin malain na sad mo. So kami moingon mo istrikto mi, wala dili mi istrikto sa inyo ha. Kami gahulat lang gakuan ra mi sa inyo ang lihok og inyo bang gisunod ang among mga tudlo para mangyapon na sa inyo ha. So mura to tong istoryahan. Ang kuan, ang plano mo ni second chance, ikaduwa nga higayon. Kung maotro inyong plano, makauyon si Bonnie og trabaho dire. So kung okay lang sa inyo nga diri pa mo magpuyo, walay problema sa mo ha. Kay kami igo ra mi nagtabang sa inyo ha. Ha, nagtabang mi para sa inyong mga bata. Kay nakita namo ang mga bata luoy kayo sa bukid. Ana ra. So hulaton nato ang ikaduwa nga higayon ug unsa inyong desisyon. So yun lang mga kabox. Next naman, hindi natin sila masisisi kung ano yung mga masasabi nila, ano yung iniisip nila kasi alam ho natin na galing ho sila sa bundok. Pero yung pagtuturo namin, pagpapayo namin sa kanila, hindi ho kami nagkulang. So yun lang po mga kabox. Malalaman natin next kung ano yung magiging plano nila. Ayan, maraming salamat po. Bakit sa dere oh? 7,000. Long. Kanila ma'am?
So, ayan po tita, yan lang ho ang binili namin. Importante lang ho namin yung bigas na pang isang buwan sa kanila dahil yun nga hindi na daw sila magpapabili ng mga dilata, noodles or ano pang mga grocery dahil sabi nga nila nauumay na daw ho sila sa ano binili kasi dati pag nag-grocery tayo kompleto, may mga dilata, may mga noodles, may mga pansit. Pero sabi nga nila, nauumay daw ho sila. Kaya yung sobra ng pinaabot nyo tita, 7,000, sila na lang ho ang bahalang mag-budget. Sila na lang ho bahalang bibili kung ano daw ang gusto nilang uulamin. So ayan tita Joffy Agyaw, maraming salamat po tita sa pagmamahal ho sa mga bata, sa buong pamilya.